Hello pong muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Araw-araw po sana ay maging Pasko lagi. Maligong bagong taon po mga kababayan. Nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po para po magkomento o magsamahan niyo po ako dito po sa ating talakay o topic. Titingnan po natin ang kaganapan po sa ating politika at lalo-lalo na po ano po ang kaganapan sa pamilya Duterte mga katambay. Samahan niyo po ako bago po tayo mag-umpisa. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man bansa o sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Araw-araw ay laging Pasko po sana mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang ginawa po ng pamilya Duterte po sa Davao. Kung paano po nila ginawa. Tradisyon na po ito Tradisyon na po na ginagawa po ito ng pamilya Duterte, mga kababayan, sa Davao. Ang pagpapamigay, sa mga kababayan at hindi lang po sa kanilang kababayan sa Davao City, pati po yung mga karatig o mga katabing syudad o probinsya ay nagpupunta rin po sa kanilang syudad para po dun sa sinasabing tradisyon na ng pamilya Duterte na magpamigay kung sasapit po ang Kapaskuhan. Pakinggan po natin ang balita, mga katambay. Sa Davao City, namahagi ng tulong ang pamilya Duterte sa kanilang ancestral house. Present sa event ang mag-amang sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Brill Montalvo. Brill, Merry Christmas at pakikwento sa amin yung nangyari dyan na gift giving. Ruth, Merry Christmas din sa'yo dyan. Pasado alas 11 kaninang umaga nang dumating si Vice President Sara Duterte sa ancestral house ng kanilang pamilya dito sa Taal Street, Central Park Subdivision sa Davao City. Ito ay para personal na makisaya at mamahagi ng tulong sa mga Davaoenyo na taon-taon na raw nilang ginagawa. Madaling araw pa lang kanina, mahaba na ang pila ng mga tao sa gilid ng kalsada. Umabot pa ng halos 3 kilometro ang pila. Ang iba sa kanila, kahapon pangaraw nagpunta rito at dito na rin sinalubong ang Pasko. Hindi lang puro mga taga Davao City ang nandito, kundi pati ang ilang karatig probinsya gaya ng Davao del Sur. Kaya maaga ring sinimulan ang pamimigay ng regalo. Nakatanggap ang mga tao ng food packs na may lamang bigas, mga dilata, pera at gift certificate. Ayon nga sa Davao City Police, higit 50,000 tao ang pumarito rito. Bantay sarado naman ang otoridad ang lugar para maiwasan ang aberya. Ruda pasado alauna naman ngayong hapon nang dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte para rin makisaya sa nasabing aktibidad. Ruth? Brill, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na ma-interview si... Yan po mga katambay, napakaganda po ng tradisyon po na ginagawa po ng pamilya Duterte sa kanilang kababayan sa Davao City at pati po ang kalapit probinsya o city, syudad ay na-appreciate po nila yung napakagaling po na paglilingkod po ng pamilya Duterte, lalong-lalo na ang dating Pangulong Duterte, ang Vice President Sara Duterte, siyempre po ang Mayor Baste at ang Congressman Pulong Duterte. Nakita po natin yung pagmamahal po at siyempre po yung ibinabalik din po nila ang kabutihan, yung tiwala ng taong bayan sa kanila at yung paglilingkod talagang nahandon yung may pusong pagmamahal sa mga Pilipino, lalo po sa sinasabi nga natin holiday season. Kaya nga po napakasarap kantahin, di po ba? Sana po ay araw-araw laging Pasko lagi, di po ba? Para masaya po ang mga Pilipino. Kaya lang para po yung kahit papaano yung kahirapan ng bansa na nadadanasan po natin, laganap ang korupsyon, di po ba? At puro mayayaman ang nakikita natin, nagpapayaman lalo sa politika, mga politiko, di po ba? Mabibilang mo na lang sa mga daliri mo, di po ba? Ang mga talagang politiko na may pagmamahal sa Pilipino, sa bayan, mga katambay. Ito po, katulad po nito, isasama na natin sa bilang ang pamilya Duterte. At maipagmamalaki mo talaga mga kababayan dahil yung kanilang syudad ay talagang walang pagkakautang. Zero debt. Debt ang kanilang syudad. Kaya talagang makikita mo na talagang yung pera ng taxpayer, lalo sa kanilang syudad, nagagamit mo ng tama. Dahil nga po mismo ang syudad ay hindi bound sa utang.
ang kanilang syudad. Halos zero. Zero po sa pagkakautang ang Davao City. Bihira po mangyari yan, mga kababayan, sa isang syudad. Karamihan po ng syudad ay nababaon po sa utang, mga katambay. Dahil nga po, lalo ang politiko na hawak ng syudad ay hindi marunong o sinasabing pang-interest lang po ang kanyang ginagawa, panunungkulan, corruption. Di po ba? Kaya doon mo po talagang hahangaan ang pamilya Duterte, lalo sa paglilingkod. Kasi napaganda po nila ang kanilang syudad. Talagang kasama po sa isa sa pinakamagandang syudad sa buong Pilipinas. At kasama rin po ito sa buong bansa, di ba? Nahihilera po ang syudad ng Davao, lalo po sa kalinisan. Sa buong Southeast Asia, ay kung hindi po nagkakamali yung lingkod, ang Davao City ay kung hindi po pumapangalawa, ay pumapangatlo. Siyempre po, nangunguna po dyan ang Singapore, di ba? At least, nahandun tayo sa top 3, ang Davao City. Napakaunlad po ng Davao City na dating nakita po natin o nababalitaan, lalo sa mga bagong henerasyon natin ngayon, na ang Davao City ay napakagulong syudad. Pero ngayon, progresibo, maunlad, dahil sa pamumuno na umpisahan ang pagbabago ng dating Pangulong Duterte. At ibinabalik po sa kanilang mga kababayan. Nakaka-proud po. Nakaka-proud po bilang isang Pilipino, tapos isang Davaoenyo ka. Tapos nahandong ka sa syudad ng City of Davao. Nakaka-proud na meron kang leader na ganito, na talagang napakaayos ng panunungkulan sa syudad, at malinis, safety, na makakatulog ka ng mahimbing, makapaglalakad ka ng mapayapa, na hindi ka kaba-kaba, pati ang iyong mga anak, di po ba? Tapos may pagmamahal pa sa bayan, may pagmamahal pa sa syudad, may pagmamahal pa sa Pilipino, sa kapwa-tao, hindi mga abusado. Wala tayong nababalitaan, mga abusado ang mga Duterte, na kabi-kabila ang mga kaso, at kabila-kabila ang mga korupsyon. Nakikita lang natin ito, yung mga korupsyon na sinasabi, puro pamumulitika. Hirap na hirap naman po itong patunayan at dalin sa korte. Puro media mileage lang. Nakakaano lang po, inilabas po ng TV5. I think TV5 po itong nagbalita. Nakakatuwa naman sa TV5. At least ipinakita po nila yung magandang ginagawa po, na matagal na panahon na po ito ginagawa ng pamilya Duterte sa kanilang syudad. Halos tradisyon na po ito ng pamilya na talagang i-share, at ito naman po ay napakaganda dahil ang syudad naman po ay maayos, at napakarami pong pwedeng gawin ang syudad dahil maunlad. Maunlad po ang syudad Kaya po pwede po itong makatulong talaga sa kapwa-tao, lalo sa mga sinasabi natin na kinakapos ang pamumuhay. Talagang napakaganda pong suporta yan, na kahit papaano makaraos tayo, lalo nga sa pagkain, na lalo sa Kapaskuhan, na araw-araw sana ay maging Pasko lagi. Mabuhay po ang pamilya Duterte sa kanilang mga ganito pong mga napakagagandang adhikain, di ba? At yung kanilang mga sinasabing pagmamahal sa kapwa-tao, na handun po talaga yung puso, may pagmamahal. At mabuhay po kayo, mabuhay po mga pamilya Duterte. Minamahal po kayo ng mga Pilipino, at hinahangaan po kayo ng mga Pilipino na sana po lahat ng mga politiko ay katulad po ninyo, na may pagmamahal, may malasakit sa bansa, at syempre po pagmamahal sa Pilipino. Ito po, pakinggan naman po natin ang pahayag ng Vice President, mga kababayan. Itong kanyang mga pahayag. Ano po siya, yung kanyang fast talk, na mabilis na sagot, mabilis na tanong, kailangan mabilis na sagot. Nakakatuwa po. Kayo na po ang humusga. Kayo na po ang mag-isip doon sa kanyang mga sagot. Doon sa kanyang sagot doon sa nagtanong, mga kababayan. Pakinggan po natin. Nakakatuwa. Lights on, lights off. Off. Lights off, lights off. Off, perme. Sex or chocolate? Both. Best time for sex?
Grabe po na or before sleep. Metro Davao or Metro Manila o Davao City? Davao City, of course. Most beautiful place in the Philippines? Mahirap yan na. Pwede, 5. Sige. Okay, sige. Bicol Region, Central Visayas, Tibuok Mindanao, Eastern Visayas, Western Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, tapos buong Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Ayan. True love or world peace? World peace. What is love, VP? Love is giving yourself unconditionally to others. Ganda o talino? Talino. What makes you blush? Ikaw, you make me blush. Taong hinahanap mo after the long, tiring day? Mga anak. DepEd or OVP? DepEd and OVP. Ayun. Mayor or Vice President? Mayor and Vice President. Pwede man ha? One thing you are not good at. No. And one thing you are not good at. Computers. Sexiest man in the Philippines? Unsang sexy gani kanang gwapong lawas? Macho. Si PRD. Favorite politician? Day Sara Duterte. Oo, hindi. Maarte ba si VP Sara? Of course not. No. Ayun. Describe yourself in 3 words. Resilient, brave, and with a good sense of humor. Ayun. Last na lang, VP. BBM o Martin Romualdez? Thank you. Biglang talikod po mga kababayan. Nung tanongin po si BBM, ang Pangulong Marcos Jr. saka si Speaker Romualdez, sabay talikod mga tambay. Ayan po, napakinggan po natin ang fast talk po ng Vice President. Nakakatawa po, di ba? Ang napakagaling po sagot niya, yung bandang dulo di ba? Yung sinasabi niya nga, resilient ba? O resilient? O resilient? O resilient? At yung sinasabi niya nga, brave, tapos yung good sense of humor. Di ba? Yung resilience po, yung siyempre po, yan yung pong pagiging matatag, matapang, di ba? Yan mga meanings po yan Baka meron pa po kayo iba dyang meanings. Yung brave naman po, parang yan yung isa pong, parang pagiging matatag, yung resilience po pala. Pagiging matatag, matibay. Tapos yung brave naman, siyempre po, pagiging malakas ang loob. Yan nandyan yung tapang, di ba? At yung good sense of humor naman, siyempre, lagi naman natin na yung masayahin, magaling ka magpasaya, magpatawa, di ba? Yung funny, di ba? Nakakatuwa po, di ba mga kababayan, na wala pong kaarte-arte ang Vice President, di ba? Walang makeup. Yun, normal na Pilipino, di ba? Walang kaarte-arte, walang kagayak-gayak, walang borloloy, nakita natin, walang kaala-alahas. Meron pa suot? Wala. Maliban lang doon sa leeg na nakita po natin. Meron po siyang pilat sa leeg, di ba? Yun lang po. At syempre po, meron po siyang sa kamay, mga kababayan. Hindi natin alam kung na-aksidente po ba ang Vice President. Kasi may bandage po yung kaliwang kamay po yata niya, mga kababayan, di ba? Ano po kaya nangyari doon sa ating Vice President? Yun lang po ang napansin ng inyong lingkod. Siyempre po, wag din po natin palagpasin, mga kababayan, ang pagbati naman po ng Pangulo ng Pilipinas, ang kanyang pamilya, ang Pangulong Marcos Jr. at ang First Lady at ang kanyang 3 anak, mga katambay. Ito naman po ang pagbati naman po sa mga Pilipino, sa ating mga Pilipino.
ay ang pinakamasayang Pasko sa buong mundo. Kaya naman, sa kabila ng anumang pagsubok o pinagdadaanan, hindi may aalis sa atin ang magdiwang. Simple man ang pamamaraan. Bisitahin ang mga tanawin sa ating bansa. Panoorin ang makikislap at makikinang ng mga palamuti sa ating mga syudad o probinsya. Dalawin ang mga magagandang simbahan. Kumain kasamang pamilya at mga kaibigan. Hindi naman kailangan mag-arbo. Dahil nasa ang mga sulok ng bansa at anuman ang ating kalagayan, ang Pasko sa Pilipino ay pagmamahalan at pagbibigayan. Ang Pasko sa Pilipino ay pamilya. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ayan mga tambay, binati po tayo ng presidente ng ating bansa, si Ferdinand Marcos Jr. Mga tambay, nakita nyo po, hindi raw po kailangan na maging magarbo po, simple lang ang pagdiriwang po ng Kapaskuhan ayon po sa ating Pangulo. Kaya nga po nung i-celebrate po nung party kasama po ang mga artista, lahat po ay kinumbida po sa palasyo ang mga artista po natin. Ay simpleng-simple po nilang idinaos, ipinagdiwang ang Kapaskuhan din po kasama ang mga artista. Ngayon po, simple pa rin po ang gagawin po nila na Kapaskuhan mga tambay. At nakikita naman po natin na lagi pong simple. Simple lang po ang ginagawa po ng pamahalaan. Nakita po natin, pag nag-birthday, simple. Pagka nagsona, simple. Kaya po ang ating Pangulo ay napakasimple pong tao mga tambay. Simple lang po sa lahat ng bagay. Dahil ang mga Pilipino, kahit po sinasabi ng Pangulo, kahit kaunti lang ang nasa hapagkainan, ay talagang ang mga Pilipino ay likas. Siyempre po, likas tayo mapagtiis. Sanay tayo sa hirap, mga kababayan. Ang Pangulo kaya ay sanay sa hirap. Sanay kaya sa kakaunti ang nasa hapagkainan. Sa bagay po, hindi po natin pwedeng sisihin ang ating mahal na Pangulo dahil po siya ipinanganak na may gintong kutsara. Okay po yun. Binabati po natin ang ating presidente, ang pamilya, na araw-araw po ay Pasko po sa inyo. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon sa pamilya ng ating presidente, siyempre po sa Pangulong Marcos Jr. Yan po, nakita po natin mga babayan ng kaganapan sa pamilya Duterte, sa dating Pangulong Duterte, sa Vice President. At nakita po natin yung pahayag ng nung nakarang araw, nagpahayag po ang Vice President pagbati sa atin ng Kapaskuhan. At ngayon po, nakita rin po natin na nakakatawa po na talagang yung past talk niya po, di ba? Na sinasabi niya maging resilient, brave, at siyempre po, meron siyang kailangan may good sense of humors, mga katambay. Ang pahayag po at nakakatawa na pahayag ng Vice President. Kaya po makikita po natin yung talagang, yung pagkakaiba ng pamamahala o leader. Kasi po, bilang si Kamanong na meron din pong komento. Ang komento ko po, yung standard. May kaiba po kasi ng standard. Yung standard po ng pamilya Marcos, ng Pangulong Marcos Jr. ay napaka-high standard po. Dahil yung kanilang nakagis ng pamumuhay ay very high. Napakataas na standard sa lahat. Napakataas po. Kaya po, ang nakikita po talaga natin ay pangkaraniwan na po talaga sa kanila yon. Yung mga ganong magagastos na selebrasyon. Kasi po, yun po sila Ganon nila natutunan yun Hindi po kasi sila sanay at lumaki at nakihalubilo sa mga pangkaraniwang tao sa laylayan. Hindi katulad ng dating Pangulong Duterte, sanay po siya makihalubilo, makisama, at makikain sa mahihirap nating kababayan. Kaya magkaiba po. Yung pagiging simple na dito nakikita po natin yung simple sa pamilya Duterte. Pero dito po sa pamilya Marcos, ganun po sila Mayayaman po kasi dahil nga talagang
Yung sinasabi nga, nakahilera po yan sa mga oligarko, di ba? Sobrang yayaman. Mga sinasabi nga, di po ba, yung tayong mga Pilipino, mga kababayan, di ba? Pagka sobrang yaman ka, takot ka na, di ba? Karamihan, takot ka na sa germs, takot ka na sa marungis, di ba? Karamihan nga po dyan, di ba? Hindi naman po lahat. Karamihan po mayaman, yung bang laging may bit-bit pong mga di ba? Sanitizer, yung alcohol, pagka punas ng punas dahil nga po mga takot na sila sa germs, diba? Kaya nakikita po natin yung pagiging pagkakaiba ng leader ng bansa, ang Vice President na walang kaarte-arte, walang ka-makeup, walang kolorete, walang mga accessories, humaharap sa media, sa camera, kahit sa vlogger, talagang ready siya. Pero yun yung pagkakaiba ng isang leader na talagang kayang babain ang pinaka ground ng Pilipino, yung pinaka kasulok-sulukan ng mga Pilipino kung saan kamang bansa o sulok sa ating bansa ay kayang puntahan ng Duterte. Hindi natin alam kung kayang gawin ito ng pamilya Marcos na ganito po magpakita ng serbisyo sa Pilipino. Magkaiba po sila maggumawa ng serbisyo. Kasi nakita rin po natin yung pagpapatakbo po ng 6 na taon ng dating Pangulo Duterte na hindi po siya waldas sa mga ganitong bagay. Simpleng-simple po ang ginagawa niya. Wala po siyang mga malalaking event, party. Maliban lang po nung siya po ay natapos na yung kanyang termino na 6 na taon, talagang sinelebrate po yun dahil yun po ang kanyang pagtatapos ng kanyang panunungkulan na talagang ang mga Pilipino na ang gumawa ng paraan para magkaroon po ng pagpapasalamat sa dating Pangulong Duterte sa binigay niyang napakagandang panunungkulan sa mga Pilipino, lalong-lalo na nung yung pandemic na pinagdaanan natin ng mahigit 2 taon sa ating bansa. Naisurvive yun at maraming Pilipino ang talagang naisalba sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Yan po ay isang history po yan, mga kababayan. Dinaig pa natin ang malalaking bansa dyan, di po ba? Malalaking bansa, dinaig pa natin sa galing diskarte ng isang dating Pangulong Duterte. Yan po mga tambay, ang kaganapan po ng ating mga leader sa ating bansa. Ang dating Pangulong Duterte, Pamilya Duterte, Vice President at ang Pangulong Marcos ang pagbati po sa mga Pilipino. Muli po mga kababayan, maligayang Pasko po. Siyempre po, araw-araw po ay Pasko po. Araw-araw, sana'y Pasko mga kababayan. At maligong bagong taon. At nawa po ay maingatan po tayo. Araw-araw mga kababayan, ingatan nawa po. Muli po, si Katambay Manong, araw-araw po ay Pasko. Lagi sana mga tambay. Mabuhay mga kababayan, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.